Kadalasan, ang manifestation ng mga multo o bad spirits ay mararamdaman daw o makikita sa mga lumang bahay. Kaya nga may concept ng haunted house na madalas matunghayan sa mga kwento at pelikula. Ngunit sa tunay na buhay, maaari rin palang magmanifest ang multo sa bagong bahay, lalo kung ito hindi pa natitirahan, gaya ng naging karanasan ni Mang Ray sa kanyang di umano'y kapitbahay. Kalilipat lang namin noon sa isang bagong tayong subdivision sa Marilao, Bulacan. Iilan pa lang kami nakapagpapatayo ng bahay, kaya marami pang bakanting lote sa paligid. Bakante ang lote sa magkabilang bahagi ng kinatitirikan ng aming bahay. Pero sa tapat namin, bandang kanan, ay may nakatayo ng bahay na bungalow. Kita ang bahay na iyon mula sa terrace ng ikalawang palapag ng aking bahay. 5 lang kaming nakatira sa aming bahay. Ako at ang aking asawa. Kapwa na kami 47 years old. Dalaga at binata ng 2 naming anak at ang katulong naming si Magda. Araw-araw, halos sabay-sabay kaming umaalis ng bahay. Ako at ang misis ko sa trabaho at ang 2 naming anak sa kanilang eskwelahan. Mahilig akong maglaro ng basketball. Ito ang pastime ko. Sa minsang paglalaro, napasama ako ng bagsak. Napilayan ako sa kanang paa. Kinailangan kong mag-leave sa opisina para magpagaling. Dito ko naranasan ang tumigil sa bahay. Okay naman dahil nakapagpahinga ako at nagawa kong enjoy ang pinagawa kong bahay na may kalakihan din naman. Dugtong ang family hall sa itaas sa terrace at madalas akong maglagi doon. Nakaupo sa rocking chair at doon nagpapahangin. Habang nasa terrace, nasa baba naman ang katulong naming si Magda at nagtatrabaho. Isang hapon habang nakaupo ako sa terrace, napatingin ako sa bahay na nakatirik sa bandang kanan ng aming harapan. Hindi pa finish ang bahay, wala pang pintura. Simento lang na kininis, pero bagamat hindi pa tapos, pwede na iyong tirahan kung gugustuhin. Sabi kailan lang daw na itayo ang bahay na iyon. Nauna lang sa amin ng ilang buwan, hindi lang malipatan ng may-ari dahil gusto raw munang ipatapos bago lumipat. Mula sa aking kinauupuan, kita ko ang loob ng bahay sa pamamagitan ng bintana. Sa isang bintana ng isang silid, nakita kong may babaeng nagsusuklay habang nakaupo sa silya. Naka-side view ang babae mula sa kinauupuan ko. Hindi ko maaninag ang muka. Natuwa ako dahil noon ko lang nalaman na may nakatira na pala sa tapat namin. Ibig sabihin, may kapitbahay na kami. During dinner, habang hinihintay namin ni Magda ang mag-iina ko, naikwento ko sa kanya yung tungkol sa kapitbahay namin. May tao na pala dyan sa tapat. Sabi ko, saang tapat, sir? Tanong ni Magda. Yung bahay dyan sa tapat. Sabi ko, may nakalipat na pala. Ho? Taka si Magda. Nakita ko kanina sa terrace, may tao. Si sir naman, guni-guni nyo lang yun. Hindi nga, nakita ko eh. Nagsusuklay pa nga yung ali. Naku sir, kung may nakatira na diyan sa tapat, malalaman at malalaman ko. Araw-araw ako dito sa bahay. Siguro naman mapapansin ko kung may naglilipat na doon. Baka naman madaling araw silang lumipat kaya hindi natin napansin. Kahit pa sir, madalas akong dumaan sa bahay na yan pag nagbibisikleta ako papuntang tindahan. Wala namang tao. Ganun ba? Takang-taka ako kasi sigurado naman ako sa nakita ko. Hindi guni-guni iyon. Totoong may nakita akong ali. Hindi ko na binanggit sa misis ko yung nakita ko. Pero kinabukasan, habang nagpapahangin ulit ako sa terrace isang umaga, may nakita na naman akong tao sa bahay sa tapat namin. Lalaki naman ang nakita ko na nagtatabas ng talahiban sa bakuran. Naisip ko, baka iyon yung asawa ng babaeng nakita ko kahapon. Napatingin sa akin yung lalaki. May bigote ito at medyo nakakalbo na ang ulo. Kinawayan ko pa ito bilang pagbati. Waring umpiti naman ito. Sabi ko pa nga, inuman tayo pare, paggaling ko. At minustra ko pang umiinom kunwari. Tumango naman ang lalaki at muling kumaway. Natuwa ako. Noon ko nakumpirma
na hindi guni-guni yung nakita ko. May tao na talaga sa tapat. May lumipat na. Sinabi na sa'yo may tao na dyan sa tapat. Sabi ko kay Magda noong magtanghalian na kami. Si Sir talaga. Ano naman ang nakita ninyo? Yung lalaki, naglilinis ng bakura nila. Kinawayan ko pa nga. Totoo ba yan, Sir? O niloloko nyo lang ako? Magda, bakit naman kita lolokohin? Sir naman kasi wala pang ang lumilipat dyan sa tapat. Sigurado ka? Oo naman, Sir. Napikon ako sa katulong ko. Sabi ko sa kanya, samahan mo ako at puntahan natin. Patutunanay ko sa iyong may tao dyan sa tapat. Hawak ang tungkod, pinilit kong maglakad. Inalalayan pa ako ni Magda. Lumakad kami papunta sa bahay sa tapat. Tao po ang katok ko sa gate. Nakitawag na din si Magda. Tao po, walang sumasagot. Sabi na sa'yo, Sir, wala pang tao dyan. Hindi ako makapaniwala. Umuwi kami ng bahay. Frustrated ako. Sabi ko kay Magda, aakyat na ako sa itaas. Iidlip muna ako. Tumango naman si Magda. Pagdating sa taas, nagtungo ako sa terrace at muling tinignan yung bahay sa tapat. Guni-guni ko nga lang ba ang lahat? Naupo ako sa rocking chair hanggang sa maidlip. Maya-may naalimpungatan ako. Pagdilat ko, nakita kong bukas ang ilaw sa bahay sa tapat. Sa bintana, nakita kong nagsasayaw yung lalaki at babaeng nakita ko noong una pa man. Masaya sila, natuwa rin ako. Pero nagtaka, bakit hindi sila sumagot noong puntahan namin ni Magda kanina? Tinawag ko si Magda. Magda. Hindi sumasagot si Magda. Bumaba ako ng hagdan. Pagdating ko sa sala, biglang pasok sa front door ni Magda. Namumutla, humihingal. O anong nangyari sa'yo? Ang tanong ko. Nagulat pa ito. Sir, bakit? Pagtataka ko. Sir, hingal si Magda. Halos mangiyak-ngiyak. Ano bang nangyayari sa'yo? Sir, hindi kayo mamaniniwala sa nabalitaan ko. Patuloy sa paghingal si Magda. Nabalitaan ko sa katulong dyan sa likod na yung may-ari pala ng bahay sa tapat. Yung bahay dyan sa tapat na pinuntahan natin. Oo, ano? Sir, patay na pala sila. Patay na? Bulalas ko. Opo, sir. Imposible. Ikakikita ko lang sa kanila kanina bago ako bumaba. Nasa loob silang ng bahay nila at nagsasayaw. Parang masaya pa nga, sabi ko. Umiling si Magda. Sir, may 1 linggo na silang patay. Hindi ako makapaniwala. Sino yung nasa bahay nila na nakita ko? Hindi kumibo si Magda. Paano sila namatay? Tanong ko, curious. Car accident. Papunta sila dito para lumipat nang mabunggo sa truck na nawala ng preno ang kanilang kotse. Kaagad namatay ang mag-asawa. Napawang ang bibig ko. Diyos ko, ngayon lang nasabi sa akin ni Bising ang nangyari. Nakikwento ko nga sa kanya ang tungkol sa nakakita ninyo sa bahay sa tapat. Kaibigang matalik pala ng amo niyang mag-asawa. Kailan lang nila nabili ang bahay dyan sa tapat. Sayang at hindi na nila natirahan. At sa isip-isip ko lang, iyon marahil ang dahilan kung bakit ang bahay na iyon ay kanilang binabalik-balikan. Kinilabutan ako sa aking natuklasan. Pinuntahan ko yung kapitbahay ko sa likod na di umano ay kaibigang matalik ng mag-asawang may-ari sa tapat ng bahay. Pinatuloy naman ako ni na Francis at Maricar. Ikinuwento ko sa kanila yung mga nakita ko bago nabalita ang patay na nga ang mag-asawa. Nang ipakita nila sa akin ang picture ng mag-asawa, halos parindigan ako ng balahibo sa takot. Ang lalaki ay may bigote at medyo nakakalbo, habang ang babae ay may mahabang buhok. Sila nga at wala ng iba.